Paggaya ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections, nagaya na ng kandidatura ang mga tatakbo sa national at local elections. Sa San nagsama-sama ang mga tatakbo para sa pagkakongresista sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Karamihan sa kanila kung hindi re-electionist ay mga dati ng mukha sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Alas 7 pa lang ng umaga, malapiesta na sa COMELEC NCR office sa Green Hills, San Juan City. Dahil sa supporters ng mga kandidatong naghain ng Certificate of Candidacy sa unang araw ng filing kanina. Ito ang unang beses na dito ginawa ang COC filing para sa lahat ng congressional districts sa buong Metro Manila. Gaya naman nung nag-file ng COC kanina ang konsehal na si Joey Oy na tatakbong kinatawan ng 6th District ng Maynila. Tatakbo siya sa ilalim ng Aksyon Demokratiko at kakalabanin sa incumbent Congressman Benny Abante. Nag-file na rin kanina ang re-election. Yun! Benny Abante, may kalaban na. Your Miss Choice. Yung mga taga yung mga taga Santa Ana, alam na this. Kung gusto nyong mawalan ng congressman na nagpipicture ng nakalabas ang dila, iboto nyo yun, yung Your Miss Choice. Congresswoman Mitch Kahayon Uy ng 2nd District ng Caloocan. Miyembro siya ng Lakas CMD ni Speaker Romualdez at posibleng makakalaban ang magbabalik congressman na si Egay Erice. Bandang alas 9:30 naman ng umaga nang dumating si Congressman Toby Chanco na natatakbo ulit sa Lone District ng Navotas. Continuity naman yung lagi sa amin, di ba? Sa Navotas, napakahalaga na tuloy-tuloy yung proyekto ng mga ginagawa natin in coordination with the local government. Si Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan naman tatakbo na bilang 2nd District Representative ng Parañaque. Kung magkataon, makakalaban niya ang incumbent din na si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting. Medyo magandang laban to para sa... Oo nga, tanggalin na si Tambunting. Magandang laban yan. Kasi si Tambunting, yan yung yan yung isang nag-contempt kay Eric Ting lugar doon at sa atin, pagalingan na lang kami ng programa na ihahatid sa tao. Sa Quezon City, mga pamilyar ulit na mukha ang tatakbo sa ilang distrito. Ang re-electionist sa si 1st District Congressman Arjo Atayde. Kasabay niya rin nag-file ang tatakbo rin ulit sa 5th District na si House Assistant Majority Leader PM. Wait lang sabi dito ni Ditz. Boss Dada, may nag-post na ang Banateros ay Trojan horse ni Amy Marcos. Utang ina niyan. Si Amy Marcos pa talaga. Talaga si Amy Marcos pa. Ina kung araw-arawin ko kasi Amy Marcos dito. Trojan horse kami ni Amy. Yun pala yung gustong sabihin ni Pebbles. Na Trojan horse, binabayaran kami ni Amy. Bibigyan ko kayo ng isang example. Banat Bay, nandiyan ka ba? Noong bago mag-eleksyon, 2022, lahat ng vlogger pinatawag ni Amy Marcos. Lahat sila. Oo mga boss, lahat sila. Lahat sila pinatawag. Dalawa lang ang hindi nakuha ni Amy. Si Mocha at saka si Banatbay. Si Mocha at saka si Banatbay lang ang hindi nakuha ni Amy. Nung nakaraan naman, mga bossing, pinag-outing pa ni Amy Marcos yung mga vloggers niya dyan sa Pagudpud. Puta, nandoon sila Models of Manila, yung mga Ensemada, sila yung nandoon, sila Coach Jarrett. Tangina nyo, tapos ngayon, kami ang binabayaran ni Amy. Tanginan, tindi talaga ng Banateros Hindi ko bumenta yung istorya nila na binabayaran kami ni Lisa Araneta. Ngayon naman, binabayaran kami ni Amy para mag-spy sa mga Duterte. Ang galing. Anak ng tinapay, ang gagaling talaga. Pero kung inano nila yan, nice effort.
Sabi ko nga sa inyo, ang Banateros kasi iba na yan. Iba na ang level ng Banateros eh. Iba na ang level ng Banateros. Mantakin mo, inabayaran kami ni Amy Marcos tapos nandun kami sa KOJC ng 16 days. Nagva-vlog para maprotektahan yung yung karapatang pantao ng KOJC. Tapos bayad pala kami ni Amy, nako. Dates 2011, naniwala ka talaga. Sabi niya, good to know coming from you, sir. OMG. Talagang as in naniwala ka na huwag kayong gullible. Kayo talaga, oh. Pero sige, okay na. Okay lang, kahit maniwala kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Oh, basta kami, babanatan namin kung sino yung pwedeng banatan. Oh, pero umaamin na ako. Inaamin ko na, hindi totoo. Nahuli nila ako dito. Rosario Borsat. Inaamin ko na. Hindi talagang talagang pakawala talaga ako ni Amy. Binabayaran ako ni Amy. Oo. Actually, nung nakaraan, nag-post ako yung pinalibutan niya yung sarili niya ng kandila. Doon sa libingan ng tatay niya. Oo, sabi ko dun hoy, mag-ingat ka, madali kang masunog, plastic ka pa naman. Binabayaran ako ni Amy. Bilis, ikat nyo. Ikakat nila yan. Ayan na, umamin na si Boss Dada. Binabayaran siya ni Amy. Utang ina talagang buhay ito. Hoy, baka i-splice yung video mo. Bayaan mong i-splice nila yung video ko. Wala namang problema doon, Junebag. Sabi ko nga sa inyo, kayo nang bahala kung saan kayo maniniwala. Basta kami magko-content. Basta kami magva-vlog. Maniwala kayo sa gusto nyo paniwalaan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta antaka naman pala ng mga Duterte, no? Ganun pala katanga yung mga Duterte. Ibig sabihin, spy kami ni Amy. Tapos, madalas kaming magkakasama. Nagiinuman pa kami, nagkakantahan pa kami. So, ganun kahina si PRD, di niya mahalata na bayad kami ni Amy. Well, again, if the news is coming from a loyalista vlogger, from a bangag vlogger, from a vlogger na butterfly, ibig sabihin lipat ng lipat. Ay, ang nagsabi nga noon si Pebbles, nag-o-audition yun. Kailangan niya ulit makuha kailangan niyang bawiin yung mga kahayupan na sinabi niya na si Bongbong Marcos adik, si Lisa Marcos adik, mukhang palaka, tuyot na yung balat. Di ba dami-dami niya sinabi tungkol sa mga Marcos? Kailangan niyang mabawi yun. Siyempre, para mabawi yun, yung mga bumabatikos sa administrasyon, uunahin niyang sirain yun. Ganyan-ganyan si Ninyo. Para makuha niya para makuha niya yung financier. Kaya pag nakuha niya yung financier, kailangan niya kaming siraan para mapatunayan niya na talagang bumaliktad na siya. Kasi pag bininatan mo Banateros, parang binanatan mo na mga Duterte niyan. Ganun yan. So nag-audition yan. Siyempre kapag may audition, kailangan meron kang kaek-ekan para mawin mo ulit yung tiwala nila. Mga tanga sila. Kaya sigurado ako by means of sirain mo Banateros, reputation ng Banateros, content mo Banateros, makakapasok ka na sa kubul nila, sa kulto nila. Ganun. Ganun lang kasimple yun. Ayun ang yun ang requirement. Ang requirement para makapasok ka sa kulto ng mga loyalista, kailangan mong banatan ang Banateros. Kung hindi mo kayang banatan si Inday Sara, banatan mo Banateros, sigurado tanggap ka na. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka